Dadalhin ka ni Mama sa ospital. Siya yan. Bea Reyes. Ang lahat ng pera ng pamilya natin ay para sa kapatid mo. Kahit pa ikaw ang number 1, hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo para sa tuition mo sa kolehiyo. Dahil hindi ako binigyan ng tuition. Nina Mama at Papa, kailangan kong magtrabaho. Magandang araw po, Sir Paulo. Sir Paulo, lagi akong minamadali ni Madam. Nahanapan ka ng partner. Anong klaseng babae ba ang gusto mo? Sabihin mo naman sa akin. Isang dalagang busila. Ikaw, dalhin mo itong mga bulaklak sa meditation room mamaya. Opo. Uy. Anong tinitignan mo? Araw-araw nagme-meditate si Ginoo Jean, at ayaw niya sa mga babae. Ikaw, isang 18 anyos na dalaga, araw-araw iniisip kung paano mo maakit ang atensyon ni Ginoo Jean. Mag-ingat ka, baka gawin kanyang abo. Kuya, 30 ka pa lang. Bakit parang 300 taon ka na kung mabuhay? Araw-araw nagsusunog ng insenso at nagsusulat ng scriptures. Nagsusulat ka pa rin. Napakarami ninyong pera. Hindi mo naman magastos. Tahimik. Hindi po ako ang hindi tahimik. Ang inyo pong ina, ang aking ninang na si Profesora Jean. Madalas po akong kinakausap. Sabi niya, kahit na ang pamilya Jean ay ang uncrowned king ng kapital. Manipis ang inyong lahi. Sa hinaharap ng napakalaking ari-arian, ay walang magmamana. Sabi niya, habang bata pa po kayo, magkaanak na kayo agad. Jean, tingnan mo, payat man o mataba, may isa dyan na, siguradong magugustuhan mo. Jean, ito ay personal na hinalo ng iyong ina, ang matandang propesora sa medical school, para sa iyo. Ngayon, sigurado akong hindi mo na ito mapipigilan. Mukhang umepekto na ang aphrodisiac na ginawa para kay Ginoo Jean. Kuya, tumingin ka, hindi ako naniniwala na wala kang nakikita. Hindi pa ba kayo magpapakita kay Ginoo Jean? Lumabas? Kuya, huwag kang magmadali. Kung hindi mo gusto ang grupong ito ng mga babae, marami pa sa labas. May isa pang grupo sa labas ng pinto. Ipasok ko sila para sa'yo, ha? Lumabas. Lumabas. Bulag ka ba? Pasensya na po, pasensya na po. Walang pakiramdam. Bigyan kita ng leksyon. Lahat kayo umalis. Ikaw manatili ka. Huwag. Nandito lang po ako para maghatid ng bulaklak. Huwag kang matakot. Wala akong magiging anak.
Hindi po ako ibinebenta. Bakit po kayo ganyan? Gusto mo bang magpataas ng presyo? Bayad, kunin mo, tapos na tayo. Huwag mong subukang gamitin ito para i-blackmail ako. Ayoko ng gulo. Kuya! Kuya! Ayos ka lang ba? Hindi ko inakala na si Jean, sa unang beses pa lang, ay ganito kalakas. Ay, oo nga pala. Ito ang cheque na 5 milyong piso. Bayad mo ito. Gamitin mo kung saan mo gusto. Hindi niya ako pwedeng makilala. Kung hindi, iisipin niyang, ginagamit ko ang bata para i-blackmail siya. May sakit ba ang taong to? Tinulungan siya ni Sir Jean. Bakit siya tumakbo? Ayos lang. Mommy, Yaya, ang lamig ng panahon. Bakit ka nandito? nakalimutan ni Mommy ang guantes niya. Natatakot si Yaya na ginawin si Mommy. Ang bait ni Yaya, hindi giniginaw si Mommy. Mahina ang katawan mo, kaya huwag ka nang lumabas sa ganitong kalamig na panahon. Mommy, itong thalassemia ko ay isang genetic disease. Dahil ba, patay na si Daddy, kaya nahihirapan si Mommy na mag-isa akong palakihin. Wala na ang daddy ni Yaya. Pero Yaya, huwag kang mag-alala. Magtatrabaho si Mommy para kumita ng pera, para mapagaling ka. Yaya, maging mabait ka. Pumunta ka sa delivery station at umupo doon. Matatapos na si Mommy at uwi na tayo. Sige po. Yaya. Yaya. Mommy, hindi po masakit si Yaya. Ospital. Kailangan nating pumunta agad sa ospital. Ay, kuya, yung Jade Dragon Buckle na madalas mong hawakan dati, bakit parang ang tagal ko nang hindi nakikita? Inayos na ang problema ko. Araw-araw ka na lang nagsasabi ng mga hindi ko maintindihan. Yaya, kumapit ka lang. Malapit na tayo. Hoy, anong problema mo? Mag-ingat ka sa paglalakad. Pasensya na po, pasensya na po. May sakit ang anak ko, kaya nagmamadali ako. Kahit nagmamadali ka, hindi ka pwedeng tumawid sa red light. Tama na. Hayaan mo na siyang umalis. Umalis kayo. Paumanhin po, bawal pumasok ang pamilya. Yaya. Ang bata ay may severe thalassemia. Hindi rin mapipigilan ng benda ang pagdurugo at walang tagmang stem cell. Kailangan ng umbilical cord blood mula sa kamag-anak. Nasaan ang ama ng bata? Ang bata. Walang ama ang bata. Doktora, nakikiusap po ako sa inyo. Mag-isip po kayo ng paraan. Iligtas niyo po si Yaya. Ang swerte mo. Ngayon, ang propesor na si Jean, mula sa medical school ay magbibigay ng lecture sa ospital namin. Siguradong may paraan siya. Ganito, gagawin ko muna ang regular na first aid. Magbayad ka muna. Opo, sige po. Hindi po sapat ang balanse ng iyong account. Hindi po sapat ang balanse ng iyong account.
Hello, Ma. May sakit po si Yuan ngayon. Kailangan po namin ng pera. Pwede po ba akong pahiramin ng pera? Ang pasanin na yan, dapat matagal nang namatay. Bakit pa gagamutin? Ma, apo niyo po si Yuan. Ang inyong tunay na apo. Huwag po kayong mag-alala. Kung pahihiramin niyo po ako ng pera, siguradong ibabalik ko po sa inyo. Ay, Ma. Hoy, may pera ka ba o wala? Kung wala, umalis ka. Huwag kang hamarang sa daan. Ayoko sanang kumuha ng anumang pabor mula sa iyo. Pero ngayon, para kay Yuan, wala na akong magagawa. Pakiusap, magbigay daan po kayo. Profesora Sofia, talagang napagod po kayo ngayon. Hindi po ako napagod. Sa totoo lang, sana po ay matulungan niyo akong maghanap-hanap. Tingnan niyo po kung may angkop na babae. Para sa anak kong si Marco, 35 na siya, pero wala pa ring asawa. Propesora, wala po akong pera para ipagamot ang anak ko. Ito po, sa tingin ko ay may halaga. Gusto niyo po ba? Ang Dragon Buckle na ito, hindi ba kay Marco ito? Ang Dragon Buckle na ito ay ipinagkaloob sa aming pamilya mula pa noong dinastiyang Ming. Daan-daang taon na ang nakalipas. Paano ito napunta sa iyo? Ito ay ibinigay sa akin ng ama ng aking anak. Ang anak ko ay may hereditary thalassemia. Nasa emergency room pa rin siya ngayon. Wala na talaga akong pera. Kaya ko lang ito inilabas. Hindi ba ito ang genetic disease ng aming pamilya, Jean? Si Paulo ay ipinanganak din na may sakit na ito. Matagal kaming naghanap sa pamilya, Jean, para lang makahanap ng katugmang stem cells para gumaling siya. Ibig sabihin, ang Dragon Buckle na ito, gusto niyo po ba? Maaari po bang ipambayad ito sa medical expenses? hindi ko kailangan ng pera. Ang sakit ng bata, ako mismo ang bahala. Ang medical expenses, lahat ay ilalagay sa aking account. Talaga po? Salamat po. Sigurado po akong gagantihan ko kayo. Lahat kayo. Sumama kayo sa akin sa emergency room. Paulo. Paulo, may anak ka na? Ano, hindi ba't ibinigay mo ang Berdeng Jade Dragon Buckle sa isang babae? Nagkaanak siya sa iyo, kailangan mo siyang pakasalan. Wala akong tagapagmana. Bukod pa rito, siya ay isa lamang, babaeng nagbebenta ng katawan. Hindi siya karapat-dapat maging asawa ko. Teka, anong nagbebenta ng katawan? Ang babaeng nakasama mo 5 taon na ang nakalipas. Hindi ba't ako ang nagbayad para sa kanya? Ayos ka lang ba? Hindi ko inakala na ganoon kalakas si Paulo sa unang beses. Ay, oo nga pala. Oh, ito ang cheque na 5 milyong piso para sa iyong bayad. Gamitin mo lang, kunin mo. Sinabi ko na hindi ako nagbebenta ng katawan. Hindi ako. Ano? Pinili siya ni Ginoong Jean? Oo, bakit? Pero siya ay isang malinis at inosenteng dalaga. Katatapos lang ng college entrance exam, lumabas na agad para magtrabaho. Ay, nakakaawa naman. Huwag mong ipagkakalat ito. Makakasira ito sa reputasyon ni Ginoong Jean. Natatakot akong makaapekto ito sa iyong imahe, kaya pinigilan ko ang bagay na ito. Sinasabi mong nagbebenta siya ng katawan. Sobrang unfair naman yon. Ma, tulungan mo akong magpa-paternity test para sa akin at sa bata. Nasa hatching ako, pupunta ako agad doon. Ma, tulungan mo akong magpa-DNA test para sa akin at sa bata. Nasa lungsod ng silangan ako, pauwi na agad. Sige, aayusin ko agad. Ay nako, tingnan mo to, ang girlfriend ni Carlo, humihingi ng 200,000 piso na dowry. Kulang pa tayo ng 100,000 piso. Ano na ang gagawin natin? Kung hindi lang sana yang si Bea na nabuntis bago ikasal, at hindi na makapag-asawa, nakakuha pa sana tayo ng dowry, para pandagdag kay Carlo. Wala akong pakialam. Ma, pa, kailangan ninyo akong tulungan. HMM. Ay, huwag kang mag-alala, HMM. Si Bea, hindi ba't may anak pa siya? Ngayon, maraming tao ang walang anak, kaya siguradong may kukuha niyan. Makikipag-ugnayan lang tayo, ibenta natin siya, hindi ba't magkakaroon na tayo ng pera? Ahahaha, mabuti, mabuti. Ang babaeng yan, may silbi rin pala, para makapag-anak ulit ang ate ko. Oo nga, kung hindi sapat ang 1, 2. Kung hindi sapat ang 2, 3, hindi ba't magiging walang katapusan ng pera natin? Ikaw talaga ang may paraan. Bea. Ang galing mo, may pera ka, pero hindi mo ibinigay sa kapatid mo, para sa dowry. Ano ba ang ginagamot mo, sa babaeng yan? Pa, ano ang ginagawa mo? Ma, pa, ano ang gagawin ninyo? Ano po ang ginagawa ninyo, inay at itay? Sabi po ng doktor, kailangan pa ni Nena ng oxygen OD. Hindi po siya pwedeng lumabas ng kwarto. Ibigay niyo na po siya. Tulungan niyo po kami. Dali. Ako po ang lola ng bata. May sakit po siya sa pag-iisip. Papatayin niya ang bata.
Mama, bitawan niyo po ako. Gusto ko si Mama. Malapit na pong mawala ng buhay si Nena. Bitawan niyo na po siya. Malapit na pong mawala ng buhay ang bata. Pigilan niyo siya. Huwag niyo pong hadlangan ng pagpapagamot ng bata. Paulo, lumabas na ang resulta ng paternity test. Tunay ngang anak mo siya. Malubha ang sakit ng bata. Isang dalagita na may anak. Napakahirap ng sitwasyon. Dali, pumunta ka rito. Katatapos ko lang po ng high school. Nandito po ako para kumita ng pang-tuition. Kaya po ako narito. Hindi po ako binebenta. Ang galing mo talagang magpanggap. Paolo, hindi ka talaga tao. Bia, Nena, sana ayos lang kayo. Nena, masama si Mama. Kung may tatay ka lang sana. Hindi ka sana nahihirapan ng ganito. Ah! Itay! Itay! Ang jade pendant na ito, bigay po ito ng tatay ng bata noon. Gawa po ito sa jade. Siguradong malaki ang halaga nito. Ibibigay ko po ito sa inyo. Pakiusap, ibalik niyo po ang anak ko. Ang lalaking iyon, ano namang magandang bagay ang maibibigay niya para sa babaeng tulad mo? Umalis ka! Mama, bitawan niyo po ako. Gusto ko si Mama. Nena, ililigtas ka ni Mama. Ililigtas ka ni Mama. Mama, patawad po. Hindi na po kaya ni Nena. Hay! Anong nangyayari? Ay, malapit na pong mawalan ng buhay ang batang ito. Talagang hindi na niya kaya. Ay, huwag kang mag-alala. Pwedeng pa rin naman siyang ibenta. Ay, ibenta. Ha ha ha. Ang tao ko, naglakas loob kang galawin. Akin siya. Naglakas loob kang galawin siya. Oy. Ikaw po ba ang daddy ko? Nandito ka po ba para iligtas kami ni Mommy? Eman, Tatay, bakit mo ibinigay sa kanya ang bata? Hindi ko alam. Kanina, natakot lang ako sa kanyang pagpapanggap. paumanhin. Huli na ako. Pakita mo muna sa akin ang bata. Unahin ang first aid. Dali, ibigay mo sa akin ang bata. Tara na. Sasabihin mo na naman ba na nagbebenta ako ng sarili ko? Hindi ganoon. Hindi ko gustong gamitin ang bata para takutin ka. Huwag ka nang magsalita. Alam ko na ang lahat. Naniniwala ako sa'yo. Sofia Reyes, ikaw na walang silbi, na kumakampi sa iba. Ano, pinapanto mo ang lalaking yan, para takutin kami, di ba? Buntis ka ng walang asawa. Anong silbi ng anak mo? Mas mabuti pang ipagbili ko na lang siya. Ang masasamang salita ay babalik lang sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo akong sabihan ng mga pamahiin na yan. Hindi ako naniniwala sa karma o sa Diyos. Si Sir Gabriel ang Diyos. Jeren, paano mo nagawang saktan ng anak ko? Aba, Bea Reyes, ikaw na walang utang na loob na anak, paano mo nagawang ipasama ang kalaguyo mo? Para saktan kami, hindi ka ba natatakot sa ganti ng langit? Si Yuan ay inyong apo. Wala na ba kayong puso sa ginagawa ninyo? Ako ang tatay mo. Kailangan mong tiisin ang lahat. Hinawakan ng kamay niya ang anak ko. Hindi na yan kailangan. Tungkol naman sa bibig, wala ring silbi kung iwan. Tama na. Ang susunod ay hindi na para sa'yo. Salamat. Magpahinga ka muna. Babantayan ko si Yuan. Hindi. Hindi ko iiwan si Yuan. Ano ang kinatatakutan mo? Kayo. Gusto niyo bang samantalahin ang pagkawala ko? Para kunin si Yuan. Tumingin ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin si Yuan. Mula ngayon, hindi na ako mawawala sa buhay ninyo.
Gagawin ko ang lahat para alagaan kayo. Sa kasalukuyan, wala sa buong mundo ang tugma sa stem cell ni Yuan Yuan kung gusto nating iligtas ang bata. Ang pinakamabilis na paraan ngayon ay magkaroon ng isa pang anak. Ikaw, payag ka ba? Hindi. Tutol ako. Ikaw, bata ka, hindi ka marunong manligaw ng asawa. Sino ba naman ang bigla na lang magpapanganak ng anak? Bea, dahil sa biglaang pangyayari noon, hindi ako nakapaghanda ng regalo para sa iyo at kay Yuan Yuan. Ito naman, ay pinahanda ko agad sa iba. Ito ay bahagi pa lang. Isang beach villa. Isang royal crown. Isang children's amusement park. Isang set ng ice jade green jewelry. Isang heirloom gold inlaid jade longevity lock. Ate Bea, tanggapin niyo po. Hindi. Ayoko ng mga ito. Ang gabing iyon ay isang aksidente lang. Hindi ko kayo pagbabantaan gamit ang bata. Alam ko na ang lahat. Dati, nagkamali ako sa'yo. Patawad. Bea. Noon, nagkamali ang pamilya namin sa iyo. Ito naman, ay ang kabayaran ng pamilya Santos para sa iyo at sa bata. Tungkol naman sa kung paano mo gustong bayaran ka ng batang ito, sabihin mo lang. Kahit humingi ka ng bituin, ipapakuha ko sa kanya at hahanapan niya ng paraan para ibigay sa iyo. Wala akong gusto. Gusto ko lang na si Yuan Yuan ay lumaking malusog. Napakabait na bata, Mommy. Yuan Yuan, gising ka na. May masakit ba sa iyo? Siya ba ang daddy ko? Siya po ba ang daddy ko? Ako ang daddy mo. Mabuting bata. Ako ang lola mo. Halika. Isusuot natin itong kwintas para sa mahabang buhay, ang aming mahal na bata. Sana ay mabuhay ka ng 100 taon. Mommy. Pagkatapos nito, hindi mo na po ako kailangang alagaan mag-isa. May pamilya na po si Maya, may daddy, may lola. Tama. Ang ating Maya. May pamilya na. May pamilya ka na rin ngayon. Gising na po ang bata. Ngayon, dadalhin ko na po siya sa bahay para gamutin. Maligayang pagdating po sa inyo, sir at ma'am. Bea. Nasaan po si Maya? Huwag na po kayong mag-alala sa bata. Nauna ko na po siyang inayos sa home clinic. At saka po, ipinatawag ko na po ang lahat ng pinakamagaling na doktor sa buong bansa. Nandito po ako, kaya huwag na po kayong mag-alala. Ang nanay ko ay professor sa medical school. Lahat ng nangungunang doktor sa bansa ay estudyante niya. Kaya, pwede mo ba akong ibaba muna? Hindi. Ang batang ito. Bakit po kayo parang lumang bahay na nasusunog? Dati po parang monghe. Ngayon po may asawa na. Bakit po kayo hindi mapakali? Yun. Hindi pa ako naliligo. Marumi ako. Ako na lang po ang gagawa. Bakit ka biglang lumapit ng ganyan sa akin? Kailangan mong gumaling agad para makapagkaanak tayo at magamot si Maya. Masakit. Hindi masakit. Yun, pupuntahan ko muna si Maya. Hindi na kailangan.
Ako na lang ang pupunta. Teka. Bakit ka pa rin parang bata? Hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, nakayapak ka sa sahig. Paano kung sipunin ka? Ibigay mo sa akin ang paa mo. Ito ay reserba sa bahay. Pagkatapos kumain, hahanap tayo ng tamang lugar para bilhan ka. Kung gayon, anong uri ang babagay sa akin? Yung may kuneho, yung may pusa. Hindi naman ako bata. Sa paningin ko, bata ka pa rin. Ella. Oras na para uminom ng gamot. Buksan mo ang bibig mo. Uminom ka pa ng tubig. Ella, bilisan mo. Mommy. Mommy, Daddy, tingnan niyo po. Binilhan ako ni Lola ng napakaraming laruan. Salamat po, Ginang Santos. Bakit Ginang Santos pa rin ang tawag mo? Ang formal naman. Tawagin mo akong Mommy. Mommy, Tama yan. Kumusta si Ella? Ang kondisyon po ng batang ginang ay stable na, sa normal na paggamot. Kakayanin po hanggang sa ipanganak ang inyong anak, walang problema po. Salamat sa abala, Doktor. Daddy at Mommy, bilisan niyo po at bigyan niyo ako ng kapatid. Kasi po, mahirap magkasakit. Tingnan mo si Ella, ang bait-bait niya. nandito pa ang bata. Ganyan ka na naman. Bilisan mo, ibaba mo ako. Ang mga kamay niya, sa wakas ay hindi na nagsusulat. Kung hindi ikaw ang yayakapin, sino pa? Si Ella naman, may yayakap din. Tara na. Dalhin natin ang ating malaking baby at maliit na baby. Mag-shopping. Tara. Sir Paulo, naalis na po ang mga walang kinalaman. Ginang, Ginoo, magandang araw po, Ginang Bea at Ella. Hindi ba napagkasunduan natin na tsinelas lang ang bibilhin? Ginang Bea. Ang mga tsinelas na ito ay libre, mayroon din pong pangpamilya. Ang lahat ng ito, ipasubok kay Bea at Ella. Hindi. Gusto ni Ella na kasama sina Daddy at Mommy na magsuot. Hindi po magsuot ng ganyang damit si Ginoong Santos. Ipasubok mo sa akin. Opo. Ang mga ito, hindi ba masyadong marami? Hindi. Kung ikukumpara sa paghihirap ninyo, ni Ella noon, wala lang ang mga ito. Nakakapagod ang buong araw, maligo ka na. Gusto mo bang tulungan kita? Hindi. Anong gagawin ko? Kailangan ba talagang mangyari iyon pagkatapos lang magkita ulit? Ang mahiyain mo, anong gagawin ko sa'yo? Para sa anak ko, kahit ano ay gagawin ko. Kung hindi lang para sa pagpapagaling kay Ella, hihintayin kita hanggang sa araw na kusang loob mo akong mahalin. Ella, huwag kang maingay. Matutulog pa si Mommy sandali. Hindi ka pa ba nakontento kagabi? Pasensya na, hindi ko sinasadya.
Pupunta ako para painumin ng gamot si Ella. Halika, Ella, inumin mo ang gamot mo. Daddy, anong nangyayari sa'yo? Hindi mo man lang tinutulungan si Mommy na itaboy ang lamok. Yaya. Daddy, sa susunod, siguraduhin kong tulungan si Mommy na paalisin ang lamok. Yaya, inumin na natin ang gamot. Halika. Yaya, pakinggan ni Lola, ha? Yaya, halos okay na. Ang galing, salamat, Lola. Walang anuman. Mama, Paolo. Kung hindi dahil sa inyo, Yaya, malaki ang posibilidad na masama ang mangyari. Nako, anak, ano ba ang sinasabi mo? Ang mga ito ay dapat lang naming gawin ni Paolo. Mommy, huwag kang umiyak, maging masaya ka. Daddy, okay na si Yaya. Pwede na ba akong pumasok sa eskwela? Gusto ko talagang pumasok sa eskwela. Siyempre pwede. Kahit anong gusto mong gawin, Yaya, ay pwede. Mamaya, dadalhin natin si Yaya sa pribadong kindergarten ng Acacia para mag-enroll. Hindi ba? Napakamahal ng kindergarten na iyon? Bea, huwag kang mag-alala. Hindi kailanman naging problema ang pera. Napakabuti ninyo ni Mama at Paolo. Sa akin at kay Yaya, hindi ko pwedeng samantalahin iyon. Ako na lang ang magdadala kay Yaya para mag-enroll, para hindi makasagabal sa pagpapakasal ni Paolo sa hinaharap. Paolo, mamaya, ako na lang ang magdadala kay Yaya para mag-enroll. Magtrabaho ka na lang. Bakit niya pa rin ako iniiwasan? Ito ang bank card. At ang mga dokumento ng magulang. At ito pa, dalhin mo rin ito sa guro bilang regalo sa pagpapakilala. CJ, Mama, Paolo, aalis na muna kami ni Yaya. Paulem, Lola at Daddy. Paulem. Mula sa auction. Sadyang binili mo ang nagkakahalaga ng 50 milyong piso na hilaw na jade na kulay emerald para ibigay sa guro bilang regalo sa pagpapakilala. Para handa lang, dagdag na pag-isip lang naman. Mahina ang katawan ni Yaya, kung may mag-aalaga, mas panatag ako. Sige. Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa pribadong kindergarten ng Acacia para pag-usapan ang plano ng pagbili. Bakit? Ngayon, kasama na rin ba ang Dragon Space sa negosyo ng edukasyon? Ngayon ay kasama na. Huwag na lang nating ipaalam sa labas ang relasyon ni Yaya at Paolo para hindi magkaroon ng masamang epekto. Ano ang nilalaro mo? Tumabi, nagmamadali ako. Guro, ito ang regalo sa pagpapakilala para sa iyo. Ginang de la Cruz, ang Hermes na ito, nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, hindi ba? Halika. Ako na ang magproseso ng iyong papeles. Guro, nauna ang nanay ko. Sige, nakita ko na ang iyong mga dokumento. Ang nanay mo ay may diploma lang sa high school. Wala ring impormasyon tungkol sa tatay mo. Ang Eton kindergarten namin, hindi tumatanggap ng tulad mong maliit na pulubi mula sa mababang pamilya. Umalis ka na. Ma'am, kahit na may diploma lang ako sa high school. Pero, napakatalino po ng aming si Yuan. At saka, may pera rin po kami para sa tuition. Ay, nga po pala, naghanda rin po kami ng regalo para sa inyo.
Isang sirang bato ang ibibigay na regalo. Anong ginagawa ng mga security guard? Pinapasok ang 20 pulubi dito. Paano naging bato yan? Napalitan ba ito? Pero hawak ko yan buong oras. Ma'am, mayroon po sigurong hindi pagkakaunawaan. Hindi po yan sirang bato. Mommy, tingnan mo, ang galing ko mag-cake, di ba? Gusto kong mag-enroll sa soccer class. Mabuting anak, mamaya sasabihin ko sa tatay mo na I-enroll ka sa soccer class. Umupo ka. Bakit kayo ganyan? Wala man lang kayong sorry. Kayong 2 pulubi, karapat dapat ba kayong hinga ng tawad ng anak ko? Ma, palayasin mo sila. Ayoko ng kaklase na pulubi. Hindi po kami pulubi, napakagaling po ng daddy ko. Maliit na pulubi, anong pinagyayabang mo? Ang nanay mo ay pulubi. Ang tatay mo ay malaking pulubi lang. Bitawan niyo si Yuan. May sakit po siya. May mangyayaring masama kung ganyan niyo siya saktan. Pulubi lang naman yan. Kung mamatay, mamatay. Pagkalipas ng 10 araw, ang grupo ng Dragon Eye, sa pangalan ng anak ni Ginoong Jean, mag-i-invest ng 1 bilyong piso sa inyong paaralan. Buong lakas nilang gagawing ang iten. Isang world-class na, pribadong kindergarten. Ang pagpili ni Ginoong Jean, na ipasok ang kanyang anak sa iten namin, ay isang pagpapala para sa lahat ng aming guro at estudyante. Principal, masamang balita, ang asawa at anak ni Ginoong Jean, binugbog. Ano? Hindi kayo karapat-dapat maging ina. Hindi kayo karapat-dapat maging guro. Nakuha mo pang sumagot. Daddy, tulungan mo ako. Sino ang mangangahas na saktan siya? Sino ang mangangahas na saktan siya? Bumangon ka na, Yuan. Yuan. Daddy, dumating ka na rin. Huli na ang daddy. Magpadala ng medical team sa Eton. Anong klaseng tao ka? Nakuha mo akong itulak. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Madam Lee, kumalma po muna kayo. Mukhang mayaman at makapangyarihan ang lalaking ito. Baka may mataas siyang pinanggalingan. Ano naman kung may mataas siyang pinanggalingan? Ang asawa ko ay manager ng grupo ng Dragon. Maliban sa nasa likod ng grupo ng Dragon, ang may-ari na si Ginoong Jean. Sino ang makakatalo sa asawa ko? Nakuha mo pang sumagot sa madam. Maniniwala ka ba kung sa isang utos ni Sir Lee, masisira ang pamilya nyo? Nagpadala na ako ng mensahe sa asawa ko. Paparating na siya. Kung luluhod kayong 3 ngayon, at yumuko ng 100 beses, baka patawarin ko kayo. Ang dapat lumuhod at yumuko ay kayo, di ba? Tingnan natin kung sino ang mangangahas na paluhurin ng asawa ko. Tingnan ko kung sino ang nagpaluhod sa asawa ko. Mahal. Ikaw pala ang nambubuli sa asawa ko, ano? Siya. Itong pulubi na to. Naglakas loob siyang saktan ako. Kailangan mo akong ipaghiganti. Huwag kang mag-alala, mahal. Kung naglakas loob siyang saktan ka, ipapabayad ko sa kanya ng daan-daang beses, libo-libong beses ngayon. Nagsasalita ka pa rin ng matatapang na salita? Alam mo ba kung sino ang tinalaban mo? 2 pulubi lang naman sila. Tama. Ano ba namang sirang bato ang ibinigay nila? Nakakatawa talaga. Mga ignorante. Ang batong ito ay isang raw Imperial Green Jade na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Anong raw Imperial Green Jade? Hindi ba't binili yan ni Gino? Noong nakaraang buwan. Siya ba si Gino? Imposible. Si Gino ay hindi mahilig sa babae. Paano siya magkakaroon ng asawa at anak? At ikaw, huwag mong isipin na dahil lang sa narinig mo, ang chismis, pwede ka nang manloko. At magkalat ng kung ano-ano dito. Tama. Hindi po nagsisinungaling ang daddy ko. Maliit na pulubi, ang buong pamilya ninyo ay mga sinungaling. Dapat lang na, mamalamos kayo sa ilalim ng tulay. Naglakas loob kang saktan ng asawa ko. Mahal. Ikaw. Ano ang pangalan mo? Hindi ko kailangang baguhin ang pangalan ko, at hindi ko rin kailangang baguhin ang apelyido ko. Ako si Paulo Santos, ang General Manager ng Dragon Universe Group. Natakot ka na, ano? Ayusin mo. Si Paulo Santos ng Marketing and Business Department ay tinanggal sa trabaho, at pananagutin siya sa batas, sa paggawa ng masama sa pangalan ng kumpanya.
Nagpapanggap pa. Isang tawag lang, tinanggal na ako. Alam mo ba ang asawa ko? Ang buong Dragon Universe Group, umaasa sa asawa ko. Pasensya na po, hindi ko po kilala. Ikaw. Ikaw ang HR manager, tama? Ay, oo, ako nga. Ano, tatanggalin ako? Dahil daw sinira ko ang reputasyon ng kumpanya, at pagbabayaran ako ng 100 milyong piso. Ito. Honey, anong nangyari? Yung tawag kanina, scam call yun, di ba? Hindi yan scam call. Telepono yan ng kumpanya namin. Don Ricardo, bulag po kami. Nagkasala po kami sa inyo at sa inyong asawa. Dapat po akong mamatay. Ikaw kasing walang kwentang babae. Kung hindi dahil sa'yo. Paano ko magagalit si Don Ricardo? Don Ricardo, oo. Kasalanan po namin. Patawarin niyo po kami. Ang 100 milyong piso. Hindi po namin kayang bayaran, Don Ricardo. Oo. Kasalanan ko po lahat. Don Ricardo. Karma yan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Masyado silang maingay. Hindi pa kayo umaalis? Hindi nyo ba alam kung paano mag-isip ng solusyon? Lumabas kayo. Huwag niyong istorbohin si Don Ricardo. Tara na. Siya pala si Don Ricardo. Kung gayon, yung bato na yun, hindi kaya yun ang Imperial Green Jade Rowstone. Yan na. Masamang tao si ma'am. Ayaw na niya na ibigay ang bato kay ma'am. Yana, nagkamali lang si ma'am kanina. Patawarin mo si ma'am. Kayo ni yung masamang tita. Binyuli nyo kami ni mommy. Hindi kita papatawarin. Hindi ko pa narinig na kasal na si Don Ricardo. Itong si Chuyana at Chu Zinlien. Baka mga anak sa labas lang, na ikinahihiya, dahil nagalit ko na sila. Mas mabuti pang suyuin ko na lang si Don Ricardo. Ay, Don Ricardo. Kasi po, bago lang po siya, at wala po siyang dalang impormasyon nyo. Ang personal info niya, high school graduate lang, at yung bata, may genetic disease, di ba? Hindi naman sigurado. Ang lakas ng loob mo. Hindi sigurado kung sa inyo, ang lakas ng loob mo. Direktor, bakit nyo po ako sinasaktan? Hindi ka pa ba hihingi ng tawad kay Ginoong Marco at Ginang Sofia? Direktor, si Ginoong Marco ay makapangyarihan at maimpluwensya. Hawak niya ang kalahati ng ekonomiya ng mundo. Kung mapansin niya lang ako, siguradong ang kindergarten natin ay uunlad. Ginoong Marco, sisantihin ko na siya agad. Bukod pa rito, maglalabas din ako ng abiso para hindi na siya makapasok sa industriya ng edukasyon habang buhay. Direktor, inaakala mo bang hindi alam ni Ginoong Marco ang mga lihim mong plano? Nagkamali po ako, Ginoong Marco. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Patawad po, Ginang Sofia. Patawad po, Binibining Maya. Nabulag po ako. Patawad po, nagkamali po ako, Ginang Sofia. Patawad po, Binibining Maya. Nabulag po ako. Ang ingay. Umalis na kayo. Ginoong Marco, pinaalis ko na po silang lahat tungkol po sa investment. Umalis ka na rin. Nasaan ang mga dokumento ko? Nakalimutan kong dalhin. Ikaw ang pinaka-concern sa mga bagay. Tungkol kay Maya. Imposibleng makalimutan mo. Sofia, galit ka pa rin ba sa akin? Natatakot lang akong maapektuhan ka. Maapektuhan ako sa ano? Nako, parang may sasabihin si mommy na ikagagalit ni daddy. Daddy, mommy, masakit po ako. Pwede niyo po ba akong halikan? Syempre naman. Hindi po, dapat sabay kayong humalik ni daddy at mommy. Tig-isa. Sige na. Magaling, Maya. Ginoong Marco, bata pa po si Maya at hindi pa nakakaintindi. Matalino siya. Ikaw talaga. Buti na lang nandyan si Maya. Si Maya ang tagapagtanggol ng pag-ibig ni daddy at mommy.
Masyado akong nagmadali kanina. Dapat bigyan ko siya ng oras para makapag-adjust. Anong nangyari? Malamig siguro ang kamay ni Daddy. Mommy, dapat painitin mo ang kamay ni Daddy. Hindi naman malamig ang kamay mo. Baka naman masyadong mainit at hindi komportable. Ay nako. Bakit naman pagkatapos mag-asikaso ng enrollment, puro ka nasugat pagbalik? Halika, inumin mo itong sabaw na personal kong niluto, inumin mo na. Mommy, okay ka lang po ba? May sakit ka po ba? Okay lang si Mommy. Ma, hindi po sa. Ayaw ko sa sabaw ninyo. Siguro po masama lang ang tiyan ko at nag-a-acid reflux. Tara, sa ospital. Anong ospital? Ibaba mo na si Sofia, dahan-dahan. Nakalimutan mo na ba kung ano ang trabaho ng nanay mo? Sa reaksyon ni Sofia, baka buntis siya. Magkakaroon na rin po ba ng kapatid si Maya? Maya, tingnan muna ni Lola. Opo. Buntis nga si Sofia. Ang galing, may pag-asa na ang sakit ni Maya. Kaya sa mga susunod na araw, ikaw ang mahihirapan. Hindi po mahirap. Ninang, Kuya Marco. Sino po sila? Stella, tingnan mo nga itong memorya ko. Muntik ko nang makalimutan, na bumalik ka pala mula sa business trip mo ngayon. Sofia, ito ang inampun kong anak, si Stella. Stella na lang ang itawag mo sa kanya. Mahilig talaga si Mama na umampon ng mga anak. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dyan. Stella, ito ang asawa ng kuya mo, si Sofia. At ito naman ang aking cute na apo, si Maya. Maya, tawagin mo siyang tita. Tita. Hello. Hello. Ninang, kailan pa nagkaroon ng anak? Si Kuya Marco, hindi ko man lang alam. Ngayon ko lang siya nakita, wala rin akong dalang regalo. Ay, okay lang yan. Kapag lumabas na ang bata, sa tiyan ni Sofia, saka ka na lang magbigay ng regalo. Ano? May isa pa sa tiyan. Kung tutuusin, talagang mapalad ang pamilya namin. Congratulations po. Ay, oo nga pala, Marco, dalhin mo si Sofia para bumili ng mga supplements para sa pagbubuntis. Tandaan mo, bilhin ang pinakamaganda. Gusto rin pong sumama ni Maya. Siyempre naman, hindi pwedeng mawala si Maya sa kahit anong bagay. Sige na, bilisan ninyo. Teka lang. Kuya Marco, magsasagawa rin ako ng market research. Sasama na lang ako sa inyo para matulungan ko kayo. Sir Jin, may nangyaring masama sa overseas branch ng Longyo. Nandito ako sa lumang bahay. Bilisan mo, lumabas ka na. Hinihintay kita sa kotse. Sandali. May emergency sa kumpanya. Ayos lang, mauna ka na sa trabaho mo. Sasama kami ni Yuan kay Xingling. Oo nga, Kuya Watchen, aalagaan ko ng mabuti si Xin Lien. Buntis siya at mag-isa kasama ang bata. Mahirap mamili ng mag-isa, mas maganda kung may kasama. CJ. Susunduin kita mamaya. CJ. Sige, umalis na kayo. Xin Lien, paano kayo nagkakilala ni Kuya Watchen?
Isang aksidente. Anong aksidente? Nakadroga si Watchen noon kaya. Ha, kaya pala. Talagang si Kuya Watchen ay hindi kayang umibig. Responsibilidad lang niya ito. Naglakas loob kang akitin si Kuya Watchen. Tingnan natin kung paano kita pagbabayaran mamaya. Ito ang pinakamahusay na Chinese pharmacy sa syudad. Sabi nila, ang mga ninuno nila ay mga doktor ng emperador. Paumanhin po, sa aming tindahan, tanging, mga miyembro na diamond level pataas, lang ang pinapayagang pumasok. May ganoon palang patakaran? May isa na namang pulubi. Opo. Binibini ng diamond card, tuloy po kayo. Xu Xinlian, ipapaintindi ko sa iyo, na ang agwat natin, ay hindi lang ganoon kaliit. Xinlian, tara na. CJ, Ito ang aming tatlong pinakamahalagang kayamanan ng tindahan. 1000 taong ginseng, 1000 taong linti, at 100 taong snow lotus. Ang bawat isa ay pinakamataas na kalidad. Kung ito ay ilalagay sa aming auction, hindi ito makukuha kahit 100 milyong piso. ngayon lang ako nakakita ng ganito kamahal na gamot. Talagang probinsyana. Lahat ng nakikita ay pinagtataka. Mayroon ba kayong supplements para sa buntis? Opo, binibini. Kukunin ko po ang aming doktor para tingnan ang pulso ninyo. Sandali lang po. Xinlian, maglakad-lakad muna tayo. CJ, Paumanhin po, ang aming doktor ay... Nasaan ang ginseng ko? Nasaan ang ginseng ko? Ikaw ba? Ikaw na, probinsyana, ang nagnakaw nito. Masamang tita, hindi nagnakaw si mommy. baka nagkakamali ka. Hindi ko ninakaw ang 1000 taong ginseng mo. Talaga. Sinasabi mo pang hindi mo ninakaw. Sa tingin ko, ikaw na marumi ang may gawa nito. Paano napunta ang ginseng na ito sa bag ko? Naging espiritu ba ito at kusa itong pumasok sa bag mo? Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Stella, Andrea, ang gulo mo talaga. Kung may gusto ka, natural na bibilhin ni Kuya Gino para sa iyo. Bakit ka nagnanakaw? Stella, kanina ka pa nasa tabi ko, diba? Tulungan mo akong magpatunay. Kanina pa ako nakatingin sa work group chat sa cellphone ko. Hindi ko napansin. Ikaw na malandi, hindi lang nagnakaw. Sinisisi mo pa ang iba. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Umalis ka. Daddy, tulungan mo ako. Ipadala mo sa akin ang pinagsamang impormasyon. Yumi, Sinira ninyo ang mga gamot sa tindahan namin. Ang mga buhay ninyong walang halaga ay hindi sapat para bayaran ito. Mommy, huwag mong apihin si mommy ko. Ikaw na malaking masamang tao. Ikaw na bastos na bata. Babalikan kita mamaya. Umalis ka. Yumi, ikaw. Huwag. Buntis ako. Ang anak ng dragon ay dragon. Ang anak ng daga ay marunong maghukay. Sobrang-sobra na kayo. Hindi ko talaga ninakaw ang ginseng na ito. Hindi mo ninakaw. At ikaw na mahirap na bata. Huwag mong galawin si Yumi ko. Daddy, tulungan mo ako. Agad na bumalik, pumunta sa mall. Hindi na ba matutuloy ang international meeting? Naghihintay ang lahat ng shareholders sa iyo. Agad na bumalik. Andrea, bakit hindi mo nalang aminin? Tutal, hindi naman nawala ang bagay na ito. Hindi ko ninakaw. Bakit ko aminin? Sige, tingnan natin kung mas matigas ang balat mo o ang dila mo. Masamang tao, huwag mong apihin si mommy ko. Oh, at ikaw na bata, tingnan mo kung hindi ko. May lakas ka ng loob na galawin ang tao ko. Dalhin siya. Sir Gino, siya ang nagnakaw ng mga gamot sa tindahan namin kaya ko siya pinagsabihan. Kung alam ko lang na tao mo siya, kahit bigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko siya magagalaw. Paolo, wala po ako.
Kuya Paulo, naniniwala ako kay Bea, hindi niya sinasadyang nakawin ang libong taong ginseng. Siguro, dahil bago pa lang sa kanya ang bagay na ito, aksidente niya lang itong nailagay sa bag niya. Wala po talaga ako. Ang ginseng na ito ay bigla na lang lumitaw sa bag ko. Kung sasabihin ko ito, hindi siguro siya maniniwala sa akin. Siguradong iisipin niya na magnanakaw ako. Daddy, magkasama po kami ni Mommy. Hindi po talaga nagnakaw si Mommy. Anak ka niya, natural lang na ipagtanggol mo siya. Ang anak ni Sir Paulo ang pinag-uusapan mo. Ang anak ni Sir Paulo. Ibig sabihin, siya ang Ginang Paulo. Bulag ka ba? Ngayon mo lang siya nakilala? Kuya Paulo, paano kung hayaan na lang natin ito? Nakasalalay ang reputasyon ng pamilya Jin dito, at hindi maganda kung lalaki pa ang gulo. Dahil sa reputasyon ng aking asawa, hindi ko ito palalampasin. Hanapin ang EA footage. Opo, sir. Kuya Paulo, napakaseryoso niya sa trabaho. Ngayon, hindi lang siya pumunta dito sa oras ng trabaho para sa babaeng ito, kundi handa pa siyang mag-aksaya ng oras para tingnan ang CCTV footage para sa kanya. Sir Paulo, ito po ang monitor ng tindahan. Sir Paulo, ito po ang monitor ng tindahan. Nakausap ko na po ang mga staff. Sabi nila, may maintenance ang CCTV kamakailan. Hindi na po makikita ang footage ngayon. Alam ko na pala nasira ang CCTV. Ngayon, kahit anong mangyari, si Bea Reyes ay may tatak na ng magnanakaw. Walang EA footage. Dahil lang sa ginseng na nasa bag ng asawa ko, inaakusahan niyo na siyang magnanakaw. Pero noong oras na iyon sa tindahan, walang ibang tao. Ibig sabihin, ang babaeng ito ang kumuha at naglagay. Ano ang pinagsasabi mo? Paano ko naman ilalagay ang ginseng sa bag ni Bea? Naghuhula lang siya. Bakit ka ganyan ka-emosyonal? Kuya Paulo, hindi ba ako natatakot na baka mali ang isipin mo sa akin? Wala po talaga akong inilagay na libong taong ginseng sa bag ni Bea. Sumusumpa ako. Kuya Paulo, maniwala ka naman sa akin, please. Kontakin ang ahensya. Magpa-fingerprint analysis tayo. Kuya Paulo, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa ebidensya at kay Bea. Nakatira lang naman ako pansamantala sa bahay ng mga Jin. Mas mabuti kung hindi na lang magkaroon ng sama ng loob. Si Paolo at ang kapatid niya. Paolo, hayaan mo na. Basta maniwala ka lang sa akin. Hindi kita kailanman pinagdudahan. Sa sinabi mong yan, wala na akong pakialam kung paano pa ako pagkamala ng iba. Tara na. Kailangan pa nating gamutin ang sugat ni Mia. Ang babaeng yan. Huwag kang mag-alala, kuya. Padadalhan ko ng tao para asikasuhin siya. Kung paano niya trinato si Ate Bea. Ipaparamdam ko sa kanya ng libo-libong beses. Sir Paulo, nagkamali po ako. Hindi ko po talaga sinasadya. Patawarin niyo po ako, Sir Paulo. Sarili mong gawa yan. Hindi ka na makakatakas. Nagkamali po ako. Hindi ko po talaga sinasadya. Patawarin niyo po ako, Bea Reyes. Hindi ko ibibigay sa'yo, si Kuya Paulo. Mula ngayon, ang prinsipe at prinsesa ay mamumuhay ng masaya magpakailanman. Bakit gising ka pa? Daddy, bakit po kapag wala kayo? Laging may umaapi sa akin at kay Mommy. Kasalanan ni Daddy. Hindi ko kayo naprotektahan ng maayos. Hindi na pupunta si Daddy sa opisina. Mananatili na lang ako sa tabi niyo. Hindi pwede yan. Hindi dapat maantala ang trabaho mo. Pwede naman akong magtrabaho sa bahay. Kung ganoon, ganito na lang. Kung talagang hindi ka mapakali, bukas, sasama kami ni Mia. Sa opisina. Sa tabi mo lang kami. Paano? Gusto mo? Naman. Gusto ko rin kasing matuto pa ng maraming bagay. Baka kasi isipin mong mababa ang pinag-aralan ko, at hindi mo ako payagan. Kung gusto mong pumunta, syempre, pwede ka anytime. Kung ganoon, may isa pa akong maliit na pakiusap. Ito ang unang beses na humingi siya sa akin ng pabor. Sa opisina, wag na nating ipaalam ang relasyon natin. Gusto kong matuto, mula sa ibaba. Gusto mo talagang iwasan ako? Hindi ako. Sige na. Naiintindihan ko. Rerespetuhin ko ang desisyon mo. Gabi na. Mia, matulog ka na ng maaga. Mommy, malungkot si Daddy. Bilisan mo, suyuin mo si Daddy.
Dahil ba sa gusto kong pumunta sa opisina, kaya siya nagalit. Mommy, bakit hindi mo maintindihan? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Baka bumuti ang pakiramdam mo. Kung matutulog ka pa. Saan ka pupunta? Mommy, matulog ka na ng maayos kasama si Daddy, ha? Hindi man lang siya babalik sa kwarto. Ano ang iniisip mo? Akala ko nagalit ka. Medyo nagalit na ako. Pasensya na. Nagkamali ako. Wala talaga akong magagawa sa'yo. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kinuha ko lang ang gamot mo. Kaya ko na yan mag-isa. Hindi. Ako na. Okay na. Matulog na tayo. Teka lang. Pahiran muna natin ng stretch mark oil. Wag na, wag na. Noong ipinanganak ko si Mia, hindi ko naman ginamit ang mga yan. Pero ngayon, nandito ako. Kung ano ang mayroon ng iba, magkakaroon ka. At kung ano ang wala ang iba, magkakaroon ka rin. Ako na lang ang gagawa. Sige na. Umupo ka ng maayos. Huwag. Sa unang 3 buwan, bawal pa. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ako gagawa ng anumang makakasakit sa'yo. Huwag kang matakot. Ang respetadong Ginoo sa syudad, si Ginoong Paulo, ay personal na nagpapahid ng stretch mark oil sa akin. Tapos na, bukas ng gabi ulit. Maliligo lang ako, matulog ka na muna. Hindi ba't kaliligo mo lang? Kaliligo ko lang. Sige na, alam ko na, bilisan mo na, may trabaho pa tayo bukas. Mia, mag-aral ka dito. Si Mommy, papasok sa trabaho, okay? Opo, Mommy. Huwag kang mag-alala sa trabaho mo. Dito lang ako, maghihintay sa'yo ng mabait. CJ. Anong departamento yan? Anong nangyayari sa batang yan? Sir, ako po ang bagong empleyado ngayong taon. Si B. Reyes, anak ko po yan. Isang high school graduate lang? Paano ka nakapasok dito? Alam mo ba kung nasaan ka? Sa ganyang edukasyon, ang pinakamataas na posisyon mo ay tagalinis ng banyo. Ano? Gusto mo pang umupo sa opisina at magpakasasa? Huwag mong sabihin yan sa mommy ko. Ang mommy ko ang pinakamabait na babae sa mundo. Sino ang nagsabi sa iyong dalhin mo siya dito? Sir, napakabait po ni Mia. Maghihintay lang po siya sa lounge at mag-aaral. Hindi po siya makakaistorbo sa trabaho ng lahat. Sabi mo hindi makakaistorbo, hindi na makakaistorbo? Ito ay kumpanya, hindi bahay mo. Pero, Anong pero? Lumabas ka. Lumabas ka. Isang walang pinag-aralan na high school graduate. Hindi ko alam kung sino ang padrino niya. Walang hiya. Sa akin. Ginoong Paulo. Naglakas loob kang saktan siya. Sir Jin, hindi ko po alam na tao ninyo siya. Kung alam ko lang po, hindi ko po magagawa yan. Talaga? Lahat ng nandito na lumait sa kanya. Babawasan ng kalahating taon ang sweldo. At ikaw naman? Ibababa ka sa ordinaryong empleyado. Ipadadala ka sa Africa. Sir Jin, Dalhin mo ang bata at magpahinga kayo doon. sige po. Tara na.
Zinlien. Pasensya na sa kanina. Sorry talaga. Ayos lang. Zinlien, anong relasyon mo kay Sir Jin? Si Sir Jin ang tatay ko. Yuan, nasa opisina tayo. Hindi ka pwedeng kumanta ng tatay ay lolo. Magkalayong kamag-anak lang kami ni Sir Jin. Zinlien, nagtrabaho ka na sa kumpanya. Nandito ako para matuto. Pupunta ako para ibigay ang report kay Kuya Watchen. Mamaya na lang tayo mag-usap. Uy, sasabihin ko sa'yo. Narinig ko kasi na, si Sir Jin at Xingling, silang dalawa ay magkababata at matalik na magkaibigan. Noon kasi, kung hindi lang sana si Ginang Jin, ang nanay ni Sir Jin, ang umampon kay binibining Xingling, bilang kanyang ampon, matagal na sana silang magkasama. Kaya pala si Sir Jin ay hindi lumalapit sa babae. Para ba kay Xingling, ang pagiging malinis niya? Oo, sigurado yan. Tara na, tara na. Kaya pala, may gusto na pala siyang iba. Kuya Watchen, tapos na po ang report. Tingnan ninyo po. Mamaya ko natitingnan, lumabas ka muna. May kailangan ka. Kuya Watchen, nakakuha ko ng 2 ticket sa concert. Nandoon ang paborito mong music hero. At sa first row pa ang upuan. Gusto mo bang manood tayo? Kailan magsisimula ang concert? Kuya Watchen, manunood ka ba? Ang tagal na rin, hindi ko pa nadadala si Xinlian sa labas. Baka magustuhan niya ang concert. Magkano ang ticket? Ipapasa ko sa'yo. Ang bait talaga ni Kuya Watchen. Nag-aalala pa siyang malugi ako. Ay, napala. Kung may sobra pa, kumuha ka pa ng isa. Gusto kong isama si Yuan. Kuya Watchen, isasama mo si Zinlien. Bakit hindi? Hinahanap kayo ni Kuya Watchen. Nakakatakot si tita. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang laki naman dito. Sir Jin, may ipag-uutos po ba kayo? Huwag kang maging formal. Ito ang ginawa ko para sa'yo, at kayo Yuan, isang pribadong espasyo. Nag-a-afternoon tea sa opisina mo. Hindi ka ba nasisiyahan? Kung gayon, gagawa ako ng isa pa. Hindi. Lubos akong nasisiyahan. Kung gayon, maupo ka, Ginang. Tara. Ate Bea. Ito po ay mula sa 7-star. Mike Halen Chef. Inihanda para sa inyo na pampalusog sa buntis. At para kay Ana, may inihanda rin kaming munting merienda. Salamat po. Masarap ba? Opo. Paolo, ang paggawa ng ganito sa opisina, hindi ba ito magiging masama sa imahe? Ate Bea. Huwag po kayong mag-alala. Pribadong espasyo po ito. Hindi po ito makikita ng mga empleyado. Wala nang mas. Sasaya pa sa araw na ito. Maliit na matakaw. Kuya Paulo. Si Ana po ay mahilig sa dark chocolate at iba pang tsokolate. Si Ate Bea naman po ay mahilig sa matatamis na lasa. Tulad ng nido ng ibon. Kung gayon, ihanda ang pulong ngayon. At peach gum bird's nest soup. Wow! Araw ba ng mga Diyosa ngayon? Si Sir Paulo ay naghanda pa ng peach gum bird's nest soup at afternoon tea. Wow! Hindi ba ito ang paborito kong dessert, ang peach gum bird's nest soup? Si Stella talaga ang paborito ni Sir Paulo. Sobrang maalalahanin niya, kahit ang maliliit na bagay tulad ng afternoon tea, ay ayon sa gusto ni Stella. Tama, dati, wala namang ganitong klaseng handa. Kung hindi dahil kay Stella, hindi tayo makakakain ng ganitong klase ng bird's nest soup.
Lahat ng tao ay naniniwala na mas bagay kami ni Kuya Paulo. Mas mabuti pang umalis ka na, kasama ang anak mo, sa pamilya Santos. Ay, paano ba ito isusulat? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi mo pa rin alam kahit simple lang. Hindi ko ito kasalanan. Paulo, tingnan mo ang chismis na ito. Ano na ang nangyari? Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang ipahayag mo na ang relasyon ninyo ni Ate Bea para hindi na siya magkamali. Huwag kang magmadali. Tingnan muna natin kung paano niya ito haharapin. Sana hindi na lang nangyari ang gabing iyon. Sa ganoong paraan, hindi ako magiging hadlang sa pagitan nila. Tingnan mo, Ate Bea, hindi talaga siya lumalaban. Umiiyak na siya sa galit. Sinabi ko na sa iyo ng ilang beses. Sir Paulo. Kuya Paulo. Umupo ka sa tabi ko. Simulan na ang pulong. Si Bea Reyes, na may high school diploma lang, ay hindi karapat-dapat, Kuya Paulo. Ipapakita ko sa iyo na ako ang karapat-dapat na umupo sa tabi mo. Naku, gusto kong sumuka. Ako ang project manager para sa proyektong ito. Ipakikilala ko ang progreso ng ating proyekto. Ipatigil ang pulong. Hindi ako nagkamali ng tingin, di ba? Si Sir Marco, binuhat si Sofia at umalis. Anong nangyari? Hindi ba kayo ni Sir Marco ang magkababata? Mahina ang katawan ni Sofia. At saka, malayong kamag-anak siya ni Kuya Marco. Malayo pa ang pinanggalingan niya. Kahit hindi sabihin ni Kuya Marco, kailangan ko pa rin siyang alagaan. Si Celeste talaga, isang tunay na dalaga ng marangal na pamilya. Ang bait niya talaga. Mommy, okay ka lang po ba? Okay lang si Mommy. Nena, huwag kang mag-alala. Bakit mo ako biglang binuhat palabas kanina? Hindi maganda ang dating diyan sa opisina. Bakit ayaw mo akong tingnan? Kasi bata ka pa. Kalokohan. Malaki na si Nena. Pwedeng tumingin si Nena. Sa harap ng bata, paano mo nagawa yan? Tandaan mo, para sa akin, kahit kailan at saan, ikaw ang pinakamahalaga. CJ, naiintindihan ko, pero sa susunod, sa harap ng bata, huwag ganyan. Ang concert sa Grand Theater bukas ng gabi, interesado ka ba? Hindi pa ako nakapanood ng concert. Kung gayon, sabay tayong pumunta bukas ng gabi. Bakit walang tiket si Nena? Paano naman mawawala? Papadalhan kita ng isa kay Tito Jayang. Hindi magiging third wheel si Nena, sa Daddy at Mommy. Sige na, Nena, umalis na tayo. Huwag nating abalahin ang trabaho ni Daddy. Ayaw po. Gusto ni Nena makipaglaro kay Daddy. Kung gayon, kayong dalawa ay manatili dito. Huwag na lang. Baka maabala ko ang trabaho mo. Tara na, Nena, huwag nating abalahin ang trabaho ng Daddy mo. Si Kuya Marco, kinuha pa ang tiket ko para ibigay sa'yo. Dapat mong malaman na, hindi ka karapat-dapat. Wow, Sofia. Hindi ba ito ang concert ng sikat na pianistang si Sir Douglas, ang piano recital niya? Alaynan. Hindi ko akalain na interesado ka pa rin sa ganitong klasikal na genre. Sa loob ng maraming taon, kami lang ni Kuya Paulo ang interesado dito. Ay, Gusto mo ba ang D minor variations ni Mozart o ang A minor rondo? hindi ko masyadong naiintindihan. Bakit naman? Ano ang karaniwan mong pinakikinggan? Hindi ako masyadong nakikinig ng musika. Pero kamakailan lang, si Paolo ay nagpapatugtog ng musika para sa baby bilang prenatal education. Hindi ko rin masyadong naiintindihan ang iba. Sayang naman. Ang sining kasi ay para sa mga marunong magpahalaga. Bea, huwag mo namang dibdibin. Hindi ko sinasabing hindi ka marunong magpahalaga, pero kasi gusto ko rin sanang pumunta, pero limitado ang tiket. Ibinigay ko na kay Kuya Paulo ang tiket, kaya wala na akong sarili ko. Ito ang tiket mo.
Oo. Yun, bigla kong naalala. Mailakad ako bukas ng gabi. Hindi na ako manonood. Hawakan mo na lang ang tiket na ito. Hindi ko rin naman naiintindihan. Baka mapahiya lang ako kay Paolo kung pupunta ako. Kung ibibigay ko kay Maria ang tiket, makakausap pa niya si Paolo tungkol sa musika. Talaga, Bea, napakabuti mo naman. Pero, kung malalaman ni Kuya Paolo na ibinigay mo sa akin ang tiket, baka magalit siya at hindi na pumunta. Paborito niya kasi, ang music hero na iyon. Ganito na lang, Bea. Huwag mo munang sabihin kay Kuya Paolo na hindi ka pupunta pagdating ng oras dahil nandoon na siya. Tiyak na tatapusin niya ang concert. CJ. Yun. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Hindi muna ako papasok sa opisina. Saan masakit ang katawan mo? Wala namang malala. Mabigat lang ang pakiramdam ko dahil sa pagbubuntis. Gusto kong matulog. Ikaw na lang muna ang pumunta sa opisina. Magtatrabaho ako sa bahay. Wag na. Ayos lang ako. Pumunta ka na lang muna sa opisina. Ito ang ticket sa concert. Diretso ka na lang mamaya. Papahatid na lang ako sa driver. Para makatipid ng oras. Bakit? Hindi mo ba ako mamimiss? Kung matagal mo akong hindi makikita. Siyempre, mamimiss kita. Magme-message naman ako sa iyo. Bilisan mo na, pumasok ka na sa trabaho. Baka malate ka pa. Sa bahay, makinig ka kay mama. Bye-bye. Hindi ko akalain, Sir Paolo, na ang isang prinsipe tulad mo ay nag-aalala pa rin sa pagiging late. Ang asawa ko kasi ay may pagpapahalaga sa oras. Sa susunod, kapag na-late ka, babawasan ang iyong bonus. Yan ang napapala ng madaldal. Mommy, ang ganda-ganda ng pakiramdam mo. Bakit mo niloloko si Daddy? Ayaw mo bang pumunta sa konsyerto? Kasi, hindi naiintindihan ni Mommy ang musika. Mas maganda pakinggan ang musika. Kasama ang mga nakakaintindi. Hindi naiintindihan ni Yuan Yuan. Ang komplikado talaga ng mundo ng mga matatanda. Oy. Watchan. Ito ang unang beses na nakita kitang ganito ka seryoso. Sana nakinig ka na lang sa akin ng mas maaga. Nasayang lang ang pagiging walang pakialam mo sa loob ng maraming taon. Siya lang ang pinagmamalasakitan ko. Ang pagiging tapat sa pag-ibig ng pamilya Jean. Namana mo nga. Sino yan? Bakit ka mag-isa rito? Kuya Watchen, sobrang thoughtful mo naman. Nagdala ka pa ng bulaklak. Ay, Kuya Watchen. Malapit nang magsimula ang konsyerto. Pumasok na tayo. Hinihintay ko si Xinlian. Si Xin Lian, hindi ba niya sinabi sa'yo? May ginagawa siya kaya hindi siya makakapunta. Ibinigay niya sa akin ang tiket. Kuya Watchen. Malapit nang magsimula ang konsyerto. Nandito na rin lang tayo. Manood na tayo ng magkasama. Kung wala si Xinlian, hindi ako pupunta rito para manood ng konsyerto. Kuya Watchen. Kahit wala ako sa puso mo ngayon, tiyak na magkakaroon din sa hinaharap. Kailan pa natuto si Mommy ng kapangyarihang magbasa ng pabaliktad? Mommy, iniisip mo ba si Daddy? Hindi, Mommy. Huwag makialam ang mga bata sa usapan ng matatanda. Nag-iisip lang si Mommy. Mommy, salamat po. Kakakilala ko lang ng isang idioma ngayon. Ang hindi sincero ang sinasabi. Ngayon ko lang naintindihan ang ibig sabihin. Sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Sir Jean. Tanggal na kayo sa trabaho. Huwag. Huwag mo silang pahirapan. Ako mismo ang gustong gumawa ng kung ano. Hindi ka pa malakas.
Sir Jin. Huwag po. Bakit mo ibinigay ang tiket? Hindi ko maintindihan. Sabihin mo ang totoo. Watchen. Malaki ang agwat natin. Sa pananauman o sa karanasan. Pati na rin sa katayuan sa buhay. Magkaiba tayo ng mundo. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi natin mapipili ang ating pinagmulan. Dahil lang ba dito, ibibigay mo na ako sa iba? Bakit ka umiiyak? Kaya pala. Hindi para kay Xingling, kaya ka nanatiling tapat. Hindi ko kailanman. Hindi ko kailanman pinanatili ang aking sarili para sa kahit sino. Nang makilala lang kita, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hello. Ano? Sabi mo ang mga magulang ni Chu Xinlian, hinahanap siya kung saan-saan. Ibigay mo sa akin ang lokasyon ng mga magulang ni Bea. Hindi ka mawawalan ng bayad. Carlo, nakahanap ka ng girlfriend. Bandit ba siya? Kung hindi mo kayang magbigay ng bigay kaya, wag na lang. Bakit may kasama pa siyang grupo ng tao, at sinira ang bahay natin? Paano ko malalaman na ganoon? Ang trabaho ng tatay niya, kung alam ko lang, hindi ko na sana binanggit ang 200,000 pisong bigay kaya. Kasalanan lahat ito ni Bea. Kung hindi siya nabuntis bago ikasal, sana ay nakapag-asawa na siya ng maaga, at nakakuha pa tayo ng pera. Ano pa ang silbi ng pinagsasabi mo ngayon? Hindi ko rin alam kung saan, nagpunta ang babaeng yun, kasama ang lalaking yun. Hinahanap niyo si Bea, di ba? Ngayon, siya ay, kasama ni Sir Jin, nagpapakasasa sa buhay. Namumuhay siya ng marangya. Na siguro ay hindi niyo man lang naisip. Sino ka? Ikaw? Hindi niyo kailangang malaman kung sino ako. Nandito lang ako para sabihin sa inyo, ang balita tungkol kay Bea. Nagtatrabaho siya sa Pangkat Dragon. Araw-araw, alas 5:30 ng hapon ang uwian niya. Kung pupuntahan niyo siya ng alas 5:30, sa baba ng opisina, siguradong mahuhuli niyo siya. Hindi rin kami nangangahas. Sobrang bagbog kami kay Sir Jin noong nakaraan. Si Sir Jin at ako ay magkababata, ngunit sumingit si Bea. Kahit ako ang gusto ni Sir Jin. May anak si Bea sa kanya, kaya hindi niya magawang saktan. Kaya, ang pagpatay kay Bea, ay kagustuhan din ni Sir Jin. Pagkatapos nito, hindi kayo mawawalan ng benepisyo. Ang bait talaga ni Sir Jin kay Bea. Baka naman, may gusto talaga siya kay Bea. Hindi ba buntis si Bea, at may anak na? Ano ba ang alam mo? Baka naman, gusto ni Sir Jin ang mga may asawa na. Gusto niyo pa bang magtrabaho ng maayos? Bea, huwag kang maging mayabang. Malapit nang matapos ang magandang buhay mo. Ikaw na masamang babae, pinahirapan mo akong hanapin ka. Nanay, ano ang ginagawa mo? Nabalitaan kong nagpapakasasa ka sa buhay. Bakit hindi mo kami inaalagaan? Ang sakit, nanay, bitawan mo ako. Bigyan mo kami ng 5 milyong piso, kung hindi, ngayon, sisiguraduhin kong magdudusa ka.
Wala akong ganoong karaming pera. Ikaw na walang puso at masamang tao. Nangangahas ka pang lokohin kami. Naging kasintahan ka na ni Gino. Imposibleng wala kang pera. Dali, ilabas mo na. Ang perang iyon ay kay Gino. Wala akong kinalaman doon. Ikaw na walang puso. Ngayon ay lumipad ka na sa sanga, at naging phoenix. Wala ka nang inaalala. Alam mo ba kung anong hirap ang pinagdadaanan namin ng kapatid mo? Ang kapatid mo, dahil hindi nakakolekta ng pera para sa dote, ay binugbog, at ang bahay namin ay ninakawan. Ate, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Dali, ibigay mo na sa amin ang pera. Paolo, wala talaga akong pera. Ang walang puso mo. Pinaghirapan kong ipanganak ka. Ganito mo ako babayaran. Gino, hindi pa namin nasando si Ginang Bea. Gino, may masamang nangyari. Binugbog si Ginang Bea sa ibaba. Ano? Itay, wag mo na akong saktan. Buntis ako. Ano? Buntis ka na naman? Bea Reyes, baboy ka ba? Kung hindi ka nabuntis noon, at hindi nakapagpakasal, mararating ba namin ni Itay at Inay ang kalagayan namin ngayon? Wag mo na akong saktan. HMP, sasaktan kita. Anong magagawa mo? Bie. Gino, ang bata. Iligtas mo ang bata. So good. Hindi ba kayo marunong ng patakaran? Hindi ba si Gino ang nagsabi na tayo ang gagawa nito? Ha? Bea Reyes, ikaw na babae. Dalhin sila, bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Malalaman ninyong tatlo mamaya. Gino, masakit ang tiyan ko. Natatakot ako. Natatakot ako para sa bata. Hindi mangyayari yan. Sisiguraduhin kong ligtas kayo ng iyong anak. Gino, ano ang gagawin kung may traffic sa unahan? Umikot. Gino, Ginang Bea. Kumusta ang bata? Ayos lang ang bata. Ngunit habang lumalaki ang buwan, mas nagiging mapanganib. Ang kalagayan ni Ginang Bea ngayon ay lubhang mapanganib. Buti na lang at nakarating agad sa ospital. Kung hindi ay Magpatuloy ka. naiturok na ang pampatibay ng bata. Kailangan siyang manatili para obserbahan. Maaari ka nang umalis. Kasalanan ko ang lahat. Kung umalis ako ng mas maaga, baka hindi ito nangyari. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang may kasalanan. Sila ang may kasalanan. Doktor, nasaan ang anak ko? Paumanhin, Ginang Bea, hindi na iligtas ang bata. Huwag. Ang bata. Wala na ang bata. Bie, nananaginip ka lang. Nandito pa ang bata. Talaga po? Bakit naman kita lolokohin? Sige na. Magpahinga ka muna. Gino, ang kalagayan ng katawan ni Ginang Bea ay stable na, ngunit nagkaroon siya ng phobia. Kung gusto niyang malampasan ito, siguro ay sa pinagmulan lang ito malalampasan. Pinagmulan? Paolo, bakit mo ako dinala rito? Malalaman mo rin mamaya. Ma'am, Paolo po, nasa loob na po ang lahat. Tara na po sa loob. Tatay, nanay, Carlo, bakit kayo narito? Sir,
Ang batang Bea Reyes na yan, hindi siya karapat-dapat sa inyo. Kami naman po, tinutulungan ka lang po namin. Paolo, gusto ko nang umalis. Ganoon ang ginawa nila sa'yo noon. Ayaw mo bang lumaban? Ako. Hindi ko kaya. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Ma'am, gamitin niyo po ito. Nakabalot na po, hindi kayo lalamigin. Kalokohan, huwag mong takutin si Bea. Bea, may gusto ka bang sabihin sa kanila? Nanay, Huwag mo akong tawaging nanay. Bea Reyes, ikaw na walang utang na loob. Kung gagalawin mo kami ngayon, kahit isang daliri lang, maniwala ka sa akin. Paglabas namin dito, papatayin kita, pati ang anak mo sa tiyan. Tama. ngayong nangyari na ang lahat ng ito, ganito pa rin ba ang gagawin niyo sa akin? Anong masama kung ganyan ang trato namin sa iyo? Sino ba ang nagsabi na maging babae ka? Ipinanganak ka para tulungan ng kapatid mo, para gaman ang kanyang pasanin. Oo nga, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakapag-asawa dahil sa'yo. Bakit? Dahil lang bababae ako. Kailangan kong ibigay ang lahat para kay Carlo. Si Carlo, wala siyang ginagawa, pero nakukuha niya ang lahat ng pinakamaganda. Samantalang ako, ginawa ko ang lahat ng gawaing bahay. Pero natutulog pa rin sa malamig na sahig at kumakain ng matigas na tinapay. Ang mga pagkakamali ni Carlo, ako ang laging nagbabayad. Pareho lang tayo ng mga magulang. Pero parang hindi niyo ako minahal kailanman. Nagdududa pa nga ako kung ako ba talaga ang anak niyo. Tumahimik ka. Noong ipinanganak ko si Yuan, sa gitna ng taglamig, mag-isa ako, wala man lang kayong pagbati. Tapos, noong nagkasakit si Yuan, kinuha niyo pa siya. Habang buntis ako, sinaktan niyo ako. Kung hindi dumating si Paolo sa oras, nawala na sana ang bata. Ngayon, ganito pa rin ba ang pananakot niyo sa akin? Ipinanganak kita. At pinalaki. Hanggang sa lumaki ka. Tama na, ang mga salitang yan mula pagkabata ko. Narinig ko na ng higit 100 beses. 20 taon na ang lumipas. Dapat ay nabayaran ko na ang lahat. Sige na. Nasabi na ni Bea ang lahat ng gusto niyang sabihin. Wala na kayong silbi rito. Nang ituring niyo akong parang isda sa chopping board. Naisip niyo ba na darating ang araw na ito? Bea, hindi ko kasalanan ito. Kung may sisisihin, ang nanay mo. Siya ang mas gusto ang lalaki kaysa babae. Sa pagkakataong ito, patawarin mo na si tatay. Nangangako si tatay na magiging mabuti na ako sa'yo. PWE. Walang hiya. Ikaw ang nagsabi na ang mga babae ay walang silbi. Hindi mo ako pinayagang mahalin si Bea. Kung hindi, paano ko hindi mamahalin ang sarili kong anak? Ate, nagkamali ako. Ate, huwag ka. Sila ang nag-utos sa akin. Sila ang nagpapagawa nito sa akin, ate. Duwag ako, wala akong alam. Wala akong alam, ate. Ang mga sinasabi niyo ngayon ay nakakasuka. Paolo, sa tingin mo ba ay masyado akong mahina? Hindi ka mahina. Masyado ka lang mabait. Masyado kang nag-aalala sa nararamdaman ng iba. Nandito ako, kaya okay lang kahit hindi ka maging matatag. Bea Reyes, kahit makatakas ka pa, ano ngayon? Ninang. Sofia, anong nangyari sa iyo? Kanina po, habang mag-isa ako sa bahay, nakita ko po ang isang lalaki na pumasok para magnakaw. Nakita ko pa po siyang may hawak na kutsilyo. Natakot po ako kaya dali-dali akong tumakbo palabas. Kung naantala pa po ako ng kaunti, hindi niyo na po ako makikita, Ninang. Ay, okay lang. Huwag kang matakot, Sofia. Paolo, dali, magpadala ka ng mga tao para halugugin ang bahay ni Sofia. Kailangan nating mahuli ang magnanakaw na iyon. Opo. Ninang, pero ngayon po ay hindi na ako nangangahas na umuwi at manirahan mag-isa. Maaari po ba akong makituloy sa inyo ng ilang gabi? Hindi pwede. Ipapaayos ko ang hotel sa ilalim ng Longyu para sa'yo. Ang mga pasilidad at seguridad ng hotel ay nangunguna. Pero natatakot po akong manirahan mag-isa. Ninang, natatakot po ako. Ay, si Sofia ay aking inaanak. Ano naman kung manirahan siya dito ng ilang gabi? Sige,
Ito na ang desisyon. May maghatid kay Sofia sa guest room para magpahinga. Ang bait niyo po, Ninang. Ay, ang sakit. Kuya Paulo, parang wala na akong lakas para tumayo. Maaari mo ba akong tulungan? Kuya Watchen, parang nilalagnat ako. Ang init ng buong katawan ko. Wala akong lakas. Pwede mo ba akong alalayan? Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Kung ganun, Kuya Watchen, pwede mo ba akong alalayan? Kuya Watchen, hindi mo ba alam na matagal na kitang gusto? Huwag mo akong pandirihan. Bukas na bukas, lumayas ka na dito. Zinlian, gising ka na pala. Hinahanap mo ba si Kuya Watchen? Ah, Umalis si Kuya Watchen para mag-business trip. Pumunta si Ninang sa beauty parlor. Alam mo ba na lahat ng katulong sa bahay ng mga Jin ay tinanggal dahil sa'yo? Pero, nakakuha naman sila ng malaking bayad pinsala. Pero, anong gagawin ko? Ang dami kong damit na walang maglalaba. Isipin mo, ang isang damit ko ay 10,000 piso. Masisira lang kung ilalagay sa washing machine. Pero kung hahayaan lang doon, mangangamoy na, at walang mananagot. Hoy, marunong ka bang maglaba? Bakit hindi mo ako turuan? sige. Talaga, ang galing. Tara, dadalhin kita. Sige, ito na lahat. Hoy, bakit mainit na tubig ang ginagamit mo? Ang mga damit ko ay dapat labhan lang sa malamig na tubig. Kung hindi, masisira ang mga ito. Pero taglamig ngayon. Anong problema sa taglamig? Zinlian, hindi ba mahirap ang pamilya mo? Sa taglamig ba sa inyo, nagpapainit kayo ng tubig para maglaba? Kung hindi lang umalis ang lahat ng katulong sa bahay, at hindi pa dumating ang mga bagong katulong, bakit ko hahayaang ikaw ang maglaba ng damit ko? Magandang araw po, Ginoong Jin. Kami po ang pinakamahusay na service team sa industriya. Alam na alam po namin ang lahat tungkol sa buhay ng isang buntis. Hindi po namin hahayaang madismaya kayo at ang inyong ginang. Gawin niyo ang inyong mga tungkulin. Opo. Sandali. Ako ang inyong binibining ginang. Ngayon ang una ninyong araw sa trabaho. Pero aalis ako ngayon. Kaya, holiday ninyong lahat. Binibining ginang. Bakit po kayo at ang litrato sa file ay medyo magkaiba? Marami akong progesterone, bawal bang tumaba? Sige na, bumaba na kayong lahat. Opo. Ganyan lang ang mga hakbang. Pero parang hindi pa rin. Ako natututo. Zinlian, pwede bang ikaw na lang ang maghugas para sa akin? Sige. Zinlian, gutom na ako. Lutuan mo ako. Hindi masyadong malinis kumain sa labas. Medyo masama ang pakiramdam ko. Ikaw na lang ang magluto. Pero hindi ako marunong magluto. Ayaw mo naman sigurong makita akong pasabugin ng kusina, di ba? Zinlian, please, masarap ka talagang magluto. Gusto kong tikman. Gutom na talaga ako.
Tutulungan kitang maghanda. Kahit paano, kakain din naman si Yuan. CJ. Paola, hindi pwedeng ilagay ang frozen na karne sa mainit na mantika. Hindi pwedeng ilagay ang frozen na karne sa mainit na mantika. Bakit hindi mo sinabi agad ang ganyang bagay? Kung hindi ako nakatakbo agad, di sana nasa ospital na ako ngayon, di ba? Ayos na, sinira mo na lahat. Ano pa ang kakainin natin sa tanghalian? Mommy, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Masamang tita, sinisigawan mo ako. Ano ang ginagawa ni Mommy? Aba, ikaw na bata ka. Bea Reyes, hindi mo naman siguro iniisip na ikaw at itong malas na bata ang may-ari ng bahay, di ba? Paola, bakit mo naman nasabi yan? Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Nakakadiri. Ang totoo, sasabihin ko sa'yo, kaninang umaga, may dumating na mga katulong dito sa bahay, pero pinalayas ko lang sila. Ano? Kung gayon, ikaw. Tama, ginawa kitang aso-asuhan. Pero ano naman ngayon, hindi ba't mabait ka? Ang mga bagay na yan, sigurado akong ginawa mo, dahil sa konsensya mo, di ba? Sayang lang, sa mayamang pamilyang ito, ang kabaitan mo, ay magpapababa lang sa'yo at magiging walang silbi. Mommy. Masamang tita, mabahong tita, sigurado akong hinintay mo lang, na umalis si daddy at lola, bago mo inapi si mommy. Ikaw na bata ka, kung hindi lang dahil kay Kuya Watson mo. Paano nangyari yan? Kung inaapi mo ako, ayos lang. Pero hindi ko hahayaang saktan mo si Maya. Ikaw. Bea, kahit hindi mo ako gusto, hindi mo pa rin ako pwedeng itulak. Ano ang nangyayari dito? Ninang. Kasalanan ko po. Hindi ko po alam na si Bea, ayaw na ayaw pala sa akin. Kung alam ko lang, sa hotel na lang sana ako nagstay. Hindi ganoon si Bea. Siguro may hindi lang kayo pagkakaintindihan. Lola, huwag po kayong maniwala sa masamang tita na yan. Sa mga sinasabi ng masamang tita, siya po ang nambubuli kay mommy. Nena, pati ba naman ikaw, ayaw mo rin sa akin? Ikaw. HMP, sige na nga. Buti na lang tinuruan ako ni daddy na kailangan ng ebidensya sa lahat ng bagay. Aba, ikaw na pasaway na bata ka. Huwag mo akong tawagin yan, nakakadiri. Sa totoo lang, kaninang umaga, may dumating na mga katulong dito sa bahay, pero pinalayas ko sila. Ah, Stella. Paano mo nagawang maging mapagkunwari at saktan si Bea? Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilya Jean. Ninang, lumayas ka. Mabuting bata. Pinahirapan ka niya. Kung alam ko lang na magiging ganoon siya kasama, hindi ko na sana siya tinanggap. Hindi kita sinisisi, ma. Tama si Watchen. Dati, masyado akong mahina. Pero nagpasya ako. Nasimula ngayon, hindi ko nahahayaang may mang-api sa akin. Mabuti. Ito ang manugang ng pamilya Jean. Sasabihin ko agad kay Watchen na tanggalin si Stella. Bea. Kahit maging masamang espiritu ako, hindi kita palalampasin. Bie. Ano ang masakit sa'yo? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Nabalitaan po ni Sir Paulo ang pambubuli ni Stella sa inyo. Agad po niyang kinansela ang business trip at bumalik sakay ng pribadong eroplano. Ayos lang po ako. Paolo, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ako ang nagsabi sa kanya, Bea, huwag kang mag-alala. Sa pamilya Santos, walang mas mahalaga kaysa sa asawa at anak. Bie, plano ko sanang magpakasal pagkapanganak ng bata. Pero ngayon, ipagsisigawan ko sa buong mundo na kayo ni Mia ay akin kay Paolo Santos. CJ. May kailangan ka bang asikasuhin? Wala. Siguradong malaking abala ang hindi mo pagpunta sa business trip. Ngayon ay magsusukat lang ng wedding gown. Saka, nandito naman si Mama, kaya na namin. Gusto ko ring ipakita sa iyo ang suot kong wedding gown sa araw ng kasal natin. Sige na, hindi ba't binigyan mo kami ng mga bodyguard? Tumawag lang kayo sa akin kung may mangyari. Huwag kang mag-alala. Ito maganda. Hello, ako ang makeup artist na. Magmi-makeup trial sa bride ngayon. Sige, simulan na natin.
Ito maganda, ito maganda. Sa tingin ko, maganda ito. Subukan natin lahat mamaya. Sasagutin ko lang ang tawag. Sige po. Pumili ka ng mabuti. Stella Cruz, nasaan ang bata? Anong ginawa mo kay Mia? Huwag kang mag-alala, hindi pa patay. Buhay pa siya. Ano ba talaga ang gusto mo? Bea Reyes. Inagaw mo ang lalaki ko. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Hindi pa rin po nakikita ni Sir Paulo, si Ginang Bea at si Mia. Saan kaya sila nagpunta? Bumaba lang ako para tumawag. Pag-akyat ko, wala na sila. Nandito pa ang cellphone ni Bea. Ipakalat ang lahat ng tauhan para sa masusing paghahanap. Opo. BA. Hello, Kuya Paulo. Matagal na tayong hindi nagkita. Stella, saan mo dinala sina Sofia at Maya? Ninang. Simula nang dumating ang babaeng yan, sa buhay ninyo, pati ako ay itinakwil mo. Ikaw at si Kuya Marco ay parehong walang puso at walang awa. May mukha ka pa bang isisi kay Sofia? Lahat ng ito ay gawa mo dahil sa kasamaan mo. Stella. Ninang, nasasaktan ka na. Bakit hindi ka na nagsasalita? Nasaan kayo? Gusto mong malaman kung nasaan kami? Sige. Pero kailangan mong mag-isa. Kung malaman kung may kasama ka, alam mo ang mangyayari. Sige, hintayin mo ako. Marco. Sofia, Maya, sana ay ligtas kayo. Bakit hindi pa siya dumarating? Naiinip na ako sa paghihintay. Sabihin mo, sino ang uunahin kong patayin, ikaw na babae? O yung isa? Ang batang ito ay istorbo lang. Mas mabuti kung tapusin ko na siya. Pigilan mo yan. Kuya Marco, talagang dumating ka. Ganoon ba kahalaga sa'yo ang dalawang ito? Pakawalan mo sila. Pakawalan. Sige. Pero, isa lang ang pipiliin mo. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Kuya Marco, hindi mo ba alam kung ano ang gusto ko? Gusto kong mahalin mo ako. Akala ko, habang buhay kang hindi magmamahal ng iba. Sa ganoong paraan, makakasama kita palagi. Pero siya, ano ang lamang niya sa akin? Bakit siya ang napansin mo? May anak siya sa akin. Hindi ko siya minahal. Naghihintay lang ako na ipanganak niya, ang bata para magamit ang umbilical cord blood para iligtas si Maya. Talaga? Totoo. Pakawalan mo na sila. Kung gayon, ay pangako mo sa akin, na ako lang, si Stella Garcia, ang papakasalan mo. Sige, pumapayag ako. Hindi ako naniniwala. Maliban kung, hahalikan mo ako sa harap niya, ni Sophia Lim. CJ. Marco. 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 Doktor, kumusta po si Paolo? Masyadong malaki ang sugat ng pasyente. Nang dalhin siya rito, marami na siyang nawalang dugo, at may impeksyon pa ang sugat. Ginawa na namin ang lahat para mapanatili ang kanyang vital signs. Pero kailangan pa rin nating tingnan kung malalampasan niya ang gabing ito. Paolo.
Akala ko walang nagmamahal sa akin. Sa mundong ito, hanggang sa dumating ka. At binigyan mo ako ni Maya. Akala ko sapat na iyon. Hanggang sa sinabi mong mahal mo ako. Ako lang, pinagsisisihan kong hindi kita sinuklian. Natatakot akong hindi ko na marinig ang mahal kita. Maaari ka bang gumising na agad? Hindi pwedeng walang tatay si Maya. At hindi ko na rin kayang mawala ka. Paolo, gising ka na. Kung mas marami ka pang sasabihin, mas mabilis akong gagaling. Paolo. Paolo. Si Chen Xingling ay naasikaso na. Hindi na siya magpapakita sa harap ni Ate Bea at Maya. Bea, kapag gumaling na ako, bibigyan kita ng pinakamagarbong kasal. Basta kasama ka. Kahit anong kasal ay ayos lang. Daddy, kailangan mong gumaling agad. Naghihintay si Maya na maging flower girl sa kasal ninyo ni Mommy. Gagawin ni Daddy.